Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter topics dito sa SEO, pati na rin sa freelancing. Yan. Hello, sir. Anong topic natin ngayon mo? Maganda tong topic na napili mo para sa araw na to. Basahin ko na. Mm. Sige, sige. SEO and PH versus abroad. Magkaiba ba talaga ang standards? Nako po. Yan. Magkaiba So, talaga yan. Pero discuss natin. ikaw bro, meron ka na bang experience like sa dalawa? Meron. Kaso kasi parang digital marketing agency setup yung yung sa PH. Hindi ko pa alam kung Mm, yung talagang client per client basis na mm. kung ano yung pagkakaiba nila. So, wala. Technically, hindi siya pasok dun sa tawag dito, yung pag-uusapan natin ngayon. Ewan ko lang Okay. Ikaw ang may experience dito, sir. Sa So, akin, mas madami akong parang nagiging foreign clients kaysa sa mga PH clients. hmm. Kadalasan, pag PH client, minsan yung business niya hindi naman sa PH. Kumbaga, pa rin, iba pa rin yung target market. Dugong Kunyari sa, Pinoy U- lang. kunyari sa US pa rin yung Oo. business niya, Hmm. pero Pinoy siya. Pinoy yung Hmm. kausap ko. Ganun. Nice, nice. Yung iba global, yung iba Pero bihira pa yung talagang sa Pilipinas lang yung market. Yun. Oo. Mm. Wala akong ganun sa totoo lang pala. Kasi yung digital marketing agency na yun, mostly, ang clientele nila is, foreigners din. Foreign din, Anyway, oh. yeah, sige, umpisa na natin to, sir. Ano, sir, Mm. yung pinaka-obvious na, tingin mo, difference ng SEO work para sa Philippine clients versus dun sa mga foreign? Bukod sa pera. Yung Bukod pera sa, sa, bukod sa bayad. bukod sa bayad. Syempre Bayad given talaga. na yun na Oo. medyo Tanong kasi magkaiba talaga. pinaka-obvious eh. Magkaiba talaga yung bayad niya ng PH at Ah, ng foreign clients. Siguro magbigay tayo ng kahit pa paano figure, usually less than 30% pag uh, ano ba PH. yun? Medyo ano pa yun, ha? Medyo Ano? generous pa ba yun? Generous pa ba yun? Generous. Parang tingin ko less than 70%. 70%. Hindi, Ganun yung mga kalaki, no? ganun, mga Hmm. ganun. Anyways, yung isa pa sa mga difference niyan, kadalasan sa knowledge talaga. Okay, Pag oo. kasi yung sa client na nasa foreign, Mm. madalas alam na nila kung ano yung kalakaran, ano yung nangyayari, Mm. ganun, bakit sila Mm. humahanap ng SEO, bakit Mm. sila nagpapa-digital marketing. Pero dun sa PH clients, kadalasan, hindi naman sa lahat, alam ko meron ding mga alam na to, pero Mm. kailangan mo pa silang i-educate kung ano ba yung Mm. mga Mm. metrics na kailangan nilang tinitignan, no? Ano yung process na dapat gawin. Yun. Tapos, yun, speaking of process, isa rin yun sa mga obvious na difference kasi minsan, pag foreign clients, sila mismo yung nagbibigay sa'yo ng process kung ano yung dapat mong gawin dun Oo, oo. sa, nila, sa Meron business. sila, ano? O Meron meron na, na ano? sila. Pero Mm. kapag sa PH kadalasan or sa local, ikaw yung bahala naman na Mm. basta susundin namin yung gusto mong gawin dito sa business namin or anumang strategy mo online. Yun, gagawin na lang natin. Mm. Tapos, syempre, depende, ito pa isa sa obvious yung channel. Iba yung sikat na channel kapag foreign versus dito sa PH na alam mo naman dito mataas yung social media na channel. Mm. Mm. So kumbaga pang additional na lang si organic search kung mag-optimize ka na ng lahat ng digital marketing nila. Yung iba din sa foreign, napansin ko, nagkaroon na sila ng working relationship with an SEO before, Iyon. tapos naghahanap lang sila ulit. Oo, Tas kadalasan. madalas dun sa mga yung local, yung nasa PH clients, hindi po sila Mm. trabaho ng Parang ng Lalo mm, na dun sa mga malalaki, malalaking company, ang ginagawa lang nila usually traditional marketing, tas lilipat pa lang ng mm, digital. oh. Tapos magugulat sila sa singilan. What? Hindi, Kadalasan. hindi nila alam kung magkano yung tools na binabayaran natin para lang work ng SEO, no? Anyway, may pagkakaiba ba, sir, yung approach sa strategy kapag PH o yung mga local clients versus yung mga international na target market ng client? Pagdating sa Mm. SEO, well, hindi ito yung local SEO, iba yung local SEO. Oo, baka kasi Ah, isipin nila. local SEO talaga yung gagawin mo pagka sa PH kasi Mm. maliit na lang to eh. Maliit na demographic lang tayo, 'di ba? Unlike kapag sa US, minsan kada state niyan
may sariling local SEO yan. Pero kapag buong US yung kinuha mo, international na yun eh. 'Di ba? Mm. Pagka international SEO na yung tawag pag ganun. So, Mm. yun yung mga strategy na nakikita ko. And Mm. syempre, minsan may mga strategy na gumagana sa international pero sa PH hindi. Especially na lang mga for example, yung mga sa technical, yari, dito Mm. wala namang href lang optimization ganun sa Oo. PH, 'di ba? Bisaya. Unless gagawa ka ng ibang dialect, Waray. ba? Walang Chef lang, ganon, walang waray. ganon. So, kung nag-handle ka ng mga foreign client, kasi yan, pwede mo targetin mga, kunyari, mga English-speaking Mm. country, Mm. like Mm. UK, AU, US, yan, yung mga ganyan, Canada. Oo. Yung mga yan, iba-iba pa yung optimization na pwede mong gawin. Tapos, iba-iba rin yung mga pages, for example. Kasi, Mm. iba yung data mo sa UK, iba yung data mo sa US, 'di ba? So Mm. medyo mas mas kailangan ng research doon since hindi naman tayo taga doon. Plus dito medyo kabisado mo yung tao, kabisado mo yung behavior ng tao. So mas madaling mag-approach kapag sa local, basta alam mo yung kunyari, may isang keyword ka na gustong i-discuss. Parang alam mo kung mas maganda ba na English yung article or Filipino or Tagalog, Mm. 'di ba? Mm. Minsan, ikaw, yun, makapag-decide ka na agad pag ganun. Napapaisip lang ako. Ano ba, yung sa dental clinic, kunyari, sa Mm. Pilipinas. O Mm. kaya, hindi, mas ano yun natin ng, kunyari, local SEO. Kunyari lang, yung tubero. Mm. Pag naghahanap sa Pilipinas, di ba, hindi na, ewan ko lang kasi naisip ko lang, yung parang main difference din is dun sa mga first world countries. Biro mo plumber, may sariling website. 'Di ba? Mm. Tapos may doon din sila naghahanap sa Google. Pero sa Pilipinas kasi, magkakaiba nga naman ng strategy kasi tatawagin ko lang yung kapitbahay Si namin na may Manong. kakilalang. Ganun lang din sabi. Yun, strategy. Pero iba kasi yung no, iba-iba rin yung kumukuha ng SEO. Follow-up question ko nga doon, sir. Ano kayong mga niche or ano yung Mm. mga tawag dito, ano yung mga company or businesses na naghahanap ng SEO sa Pilipinas sa Mm. experience mo? Sa mga pag-usapan natin yung mga low income or parang small businesses pala. Small Sorry. businesses. Small Okay. businesses muna. Mm. Meron nga, tama ka, may mga ganyan. Like yung sa plumbing, hindi siya ganun kailangan ng SEO kasi Oo. parang ang daming skills na available dito. Kunyari, ikaw Okay, may gets. kakilala ka na karpintero Oo. or, 'di Oo. ba? Na Oo. marunong gumawa ng ganun. Minsan yun na lang yung Mm. tatawagin mo kaysa humanap ka pa talaga ng plumber. Ako nga, Aba. minsan, ako na mismo DIY magse-search na lang. Kumbaga maraming, alam mo yun, kayang gawin yung ganong skill. Pero kapag yung Oo. sobrang hirap, for example, pang mga pang mall, ayan, ganyan, or mga Yan, okay. pang sa malalaking industry, doon Mm. siguro gagana yung mga ganong strategy for SEO. Mm. Pero Mm. meron din naman sa small businesses katulad ng example, yung locksmith. For example, natigil ka sa daan. Uso pa ba yan yung parang maiiwan mo yung susi mo sa sasakyan? Ganun, tas habang maandar. Dati kasi uso yun eh. Ngayon parang hindi na masyado na Wala, sa mga key automatic. fob na eh. Oo. Pero dati kasi uso yun na tipong naiiwan mo Mm. susi sa sasakyan, tas tatawag ka ngayon ng locksmith. Syempre sa cellphone, Mm. hahanap ka. Sino Eh, yung makikita mo na malapit, 'di ba, sa oo. Google Maps? So, yun, depende sa business. Mm. Ako, na-experience ko lately yung naplatan ako, tas kailangan ko ng bagong gulong. Nag-search ako ng tire supply, ganun, or, Okay. 'di ba? Kapag Mm. naman wala kang hangin, air supply. Wala of love. Bigyan ko man talagang ganun. Ayun, yung mga ganun example lang. Sa akin, nung nakaraan lang, naubos yung baterya nung nung Ayan, sasakyan ko. battery. So, pero hindi, Motolite kagad hinanap ko eh. Motolite delivery. So, May nakita ka nagde-deliver sa sa cellphone mo talaga, sa Maps. hindi sa Maps, sa sa Google Search eh. Nakita ko Sa yung number, Surf. parang siya. Nice. Galing nga eh. So, O, di Motolite, ba baka ganun? naman. Mm. Yung mga ganun. Minsan naman, Oo. kadalasan talaga, pag Pinoy, sa social media muna sila nagse-search. Totoo yan. Social media muna. Pag maghanap ka ng merienda, social media pa nga, punta ka sa group. Palapag naman ng merienda. Ganun. Anyway, mas mahirap bang i-explain yung SEO sa mga PH clients versus sa mga international? Eto, magandang tanong to. Um, tingin ko, sa parehas lang naman. Kasi, Mm. yun nga, same ng strategy na ginagawa sa SEO. Plus,
same lang din naman halos yung process. Siguro doon lang sila magkakaiba ng answer doon sa pag ang pinag-uusapan na is yung pricing. Yun yung mahirap i-explain. Bakit ganito Okay. kataas yung price mo? Bakit ganito kataas? Mm. Pero pag nasa international clients, parang nire-respeto nila yung ganun. Kadalasan pero meron ding mga low ballers din naman na Oo, international. madami din, So, madami din. pero kadalasan sa Mm. mga nakakausap ko, pag international clients na hindi mo na masyadong i-justify kung bakit ganito yung pricing na gusto mo. Kumbaga, Mm. inaano na nila yung experience mo, ganun, yung case studies mo. Pero kapag sa local, lalo na kapag medyo kakilala ka, ganun, hindi ba pwedeng ano na lang yan, ganito na lang yan, mas mababa na. Mababa na nga ng 30% tapos hihingi pa ng discount. Ganun, ganun kahirap Lalo na pag-explain. pagkakilala mo. Oo, lalo pag kakilala mo, yung iba pa nga gusto libre lang eh. Oo. Buhay yan. My God. Siguro, madadagdag ko lang dito, yung sa explanation, minsan mas mahirap, minsan may mga times lang na mas mahirap mag-explain din sa international kasi marami silang alam. So, tapos yung alam nila na yun, pinangkakapitan nila kahit na yung alam Oo nga, nila is tama. sobrang outdated na. Tapos Mm. makikipagbardagulan ka dun sa kliyente mo kasi ito nga yung pwede natin Mm. gawin. Sinasabi ko na nga sa'yo, hiner mo ko para gawin para Mm. bigyan kita or advice kita ng gantong bagay tapos ayaw mo ko painggan, parang gano'n. Kasi Oo. yun, yun yung downside kasi marami rin silang alam. Tama yan. Lalo na pag may nakita silang mga kaibigan nila na, uy, sa kanila Yan, gumana yung yan. ganun. Oo, Bakit sa amin oo. hindi gumagana? Ganyan. Dapat Oo. mapagana mo yan. Parang ganun Oo. yung dating eh. Kainis eh. Tapos, yung, basta, anyway. Sa tingin mo, sir, ito, related. Mas advanced ba ang SEO practices sa ibang bansa? Tapos, why? Tingin ko mas advanced ng mga 10 Mm. years. Siyempre, oo, kasi bago ako mag-start, may SEO na dun sa, sa ibang bansa, sa US, for example. Mm. Pero dito wala pang ganun. Wala pa nga sa Oo. ating nag-Google Map nung time na yun nung nag-start. Okay. Mm. So, syempre, yung strategy na yun, medyo marami na silang na-build na mga, for example na lang sa backlinks, mas marami na silang backlinks na nakukuha, mas marami Mm. na silang natural links kasi may mga iba-ibang strategy na silang ginawa. Unlike dito, siguro ang pinakamabilis na makakakuha ka talaga ng backlink dito sa Pilipinas kapag yung uma-attend ka ng mga seminars or mga Oo. webinars. Mm. Ganun. Yun. So, lately nga, nakakuha ako ng backlink sa UP kasi Nice. nag-attend ako ng Mm. webinar. So, Mm. yun. Ganun yung mga strategy dito pero hindi yung ewan ko lang sa guest post. Bihira kasi ako makapag-guest post or link insert na PH yung website. Mm. Pero I think mas mura compared sa mga nasa ibang bansa. Tama ba? Oo, mas mura, mas Oh, mura. Mas mas mura pag mura. Oh. sa PH. Tsaka minsan, libre. Ayun, minsan libre lang. Pagkakilala mo. Pag may article, tsaka pag article, minsan lang. Mm. Gusto na nila may article kasi syempre mahal na din magpasulat, 'di ba? Mm. Yung advancement din sa ibang bansa, iba rin talaga no. Yung halimbawa yung mga hindi ko alam kung paano binibigkas Brighton SEO. Pag Brighton nakikita ko SEO. yung Oo. Brighton na, yung mga concept nila dun, grabe, yung Mm. high level na, hindi mo na minsan Ah. hindi ko na maintindihan, hindi ko na sila masundan. Kasi may Mga mga Python programming na doon, mga Oo, data tapos analytics. yung mga manifesto ng Google kung paano yung mga logic gates ng ganito na pinaparse pa yung data. Sabi Mm. ko, ano ba itong mga pero yun nga, grabe rin yung kasi yung dedication ng mga taong doon na mga nandun. Tsaka hindi sila takot mag-experiment talaga, di ba? Maski yung mga hawak mismo nila ng mga website na yung free sila na mag-A/B testing doon sa mga naiisip nilang concept. Sa atin kasi mostly hindi pa tayo ganun ka open for that kind of thing and siguro mga 60-50% pa nung SEO dito sa Pilipinas is sumusunod pa. Kumbaga sumusunod pa dun sa kunyari may SEO manager pa sila. Ganun pa yung yung level nung pa sa atin sa yun lang yung napapansin ko. Yung sa kanila kasi parang parang most din ng mga SEO sa kanila may-ari na ng ganito, 'di ba? Parang agency na o kaya may sarili na silang application na ginawa na dedicated para sa SEO. 'Di ba? Ganun na yung mga level nung nila. Kaya parang sobrang advanced talaga nila. Yun nga. Tsaka tingin ko sa ibang bansa kapag medyo kayong individual or challenger ka na Mm. business, Mm. may chance ka pang mag-rank din versus Mm. dun sa mga Mm. bigger brands. Unlike dito na parang pag yung big brand
tinarget na yung keyword na yun, parang huwag ka na umasa na Dapa. ma-attract mo sila, di ba? Kuha ka na lang ng mga long tail Oo. or ibang ano na lang, ibang products na lang i-optimize Sa, mo, ganun. sa TikTok ka na lang Oh, sa TikTok ka na lang magparami ng followers, makabenta ka pa doon. Ganun. Ganun na lang eh. Anyway. Ba bakit sa tingin mo sir, mas yun nga, undervalued pa rin yung SEO work sa Pilipinas kahit alam naman natin, tulad mo, nila Sir Jerome, di ba? Tsaka yung iba pa, na sobrang skilled naman yung mga Pilipino. Undervalued pa rin tayo in terms of pay, ganyan, and yung tingin ba sa atin? Tingin ko hindi naman dahil sa skill natin or what na yun yung tinitignan. More on ano to yung hindi pa open-minded din kadalasan yung mga Oo. Pinoy na pag sinabi mo kasing digital marketing budget, para bang hindi pa yun necessary for them para sa business nila. Like, kaya ko naman na maggawa ng Facebook, ganyan, or mag-post ng something, mag-share sa mga groups, ganun. Kaya na nila. So, hindi nila nakikita yung value talaga mismo nung Mm-mm. digital marketing sa atin. Unlike kapag medyo malaki na yung company, yan, sila yung may mga budget na madalas. Sila yung nakakaalam na ng value kung magkano ba yung mai-return natin kapag nag-invest tayo ng ganitong pera, Mm. 'di ba? Okay, So oo. sa mga small businesses mahirap pang ipaliwanag sa Justify. kanila. Oo. Kaya minsan kung hangga't maaari mababa lang yung pricing na ibibigay sa'yo. Baga, pagawan mo ako ng website na may ganito akong presyo. Sila pa minsan na nagbibigay ng presyo No? Depende sa presyo nila yung website. Sige, pero one page lang. Okay lang ba 'yun? Oo. Oo. O kaya walang button. I-start lang. O kaya, sagutin niya yung hosting, ganun. Oo, yeah, pwede. Oo. Anyway, mas mabilis pa sir magkaroon ng long-term engagement sa foreign clients kaysa sa PH clients. Parang parehas lang naman. Sa Mm. international kasi, kadalasan na lang naman isa experience ko, kadalasan lang ng medyo nagiging long term is kapag running na yung income ng Mm. business. Pero Mm-mm. kapag bago lang kasi kadalasan yan yung mga mahirap pa siya na magbabayad sa'yo ng monthly retainer tapos hindi pa naman nila nakukuha yung in-invest nila ROI. before. Mm-mm. Oo. So, kadalasan sa mga nagiging long-term clients ko, yung medyo Established na. running na. Tapos mo na Mm. lang, i-optimize mo na lang talaga. Tapos papalakihin mo yung kinikita nila, ganun. Pero dito Mm. sa Pilipinas, parang usually, lang siguro matagal na yung 1 year kapag ganun. Pag Mm-mm. may contract, matagal na yung 1 year. Mm-mm. Medyo short term yung mga dito. May client ka ba na sobrang tagal na? Kaya yung sa international. Oh, Like, meron. 7 years na. nice. Grabe yung Mm. 7 years. Meron akong, Oo. like, Ah, kahit na any suggestions na sasabihin ko sa kanya, gagawin niya na. Kasi, ah, malaki na yung niya sa akin. Minsan nga, nagbibigay na sa akin yan ng retainer na, for the whole year na, ganun. So, nice, bahala ka na no? kung magkano mo siya gagastusin for link building or something. By Ah, budget ka na, no? may budget na siya. Kasi, nung nag-start siya, nagpa-SEO, talagang yung business niya nag-i-start pa lang. Like, Mm-mm. maliit na pa lang, nagre-renta siya, ganun. Tapos ngayon, may sarili niya na yung building. Wow, Dahil, galing. dahil doon sa business na yun. Ganun. Mm-mm. Nice. Ako rin, nakaka-inspire yun, ah. Meron ako, magtutu. Tapos merong 3 years na on and off. So, yan. I-aim ko yan, 7 Kahit on years. and off, okay lang rin. Oo. Kasi at least Ikaw pa rin yung bumabalik contact sa'yo. eh. Pag kailangan na nila. Pero kasi, parang nag-spike ng sobrang taas yung traffic tsaka yung, yung income through organic channels. Tapos, i-stop nila, nag-plateau. Tapos, nung Mm. plateau, and mag-expand ulit sila, yun, doon nila ako kinukuha. para trabahuin ulit yung bagay-bagay. Tapos, Parang lang, oo. on and off lang yung SEO. Ganun nga ang ginagawa eh. Pag nag-plateau ulit sila, kaya may kailangan silang project na kasama ako. Parang setup lang, set up ko lang para sa kanila. Ganun. One-time setup, ganyan. Parang project based lang tapos alis na naman ako, ganun. Ganun yung. Pero at least, 'di ba? May possibility na bumalik. Pero yun. Mm. Pero aim ko yun, sir. 7 years. Tagal nun, grabe. Anyway, kung bibigyan ka, sir, ng choice, yan, PH or international clients, at bakit? Tatawa ka. Hindi kasi depende naman. Kunyari, Okay. sa PH, tapos kilalang brand, ganun.
syempre, mas gugustuhin ko na yun kaysa Mm. international hindi kilalang brand. Kasi kadalasan nga may budget na sila for marketing and medyo Mm. Mm. malabo na para bang biglang magbabankrupt tapos tatanggalin ka. Ganun. Oo, Di ba oo. kadalasan ganun? Lalo na ngayon yung mga nasa niche ng investment, Mm. yung Mm. fintech fintech sila, 'di ba? Oo, Fintech. fintech. Mm. Parang dahil nga dun sa crash ng market na ginagawa ni Trump ngayon, Oo, tariff. Oo. parang pati din sa mga yung pati din yung sa mga nag-i-invest, parang lumipat sila ng ibang country. Ganun. Mm. Mm. So meron kasi kaming client na gano'n na nag-cost cutting sila ngayon kasi bihira na yung nag-i-invest, mababa kasi yung stock market and then Mm. maapektuhan din yung business nila. Mm. So hindi ko na sasabihin kung magkano eh. Basta siguro mga 70% yung nabawas do Laki sa ah. nila, Manpower nila. sa cost or Ah. sa budget nila for digital marketing. So Mm. yun yung Tanggal effect SEO ng agad mga. dun. Natanggal SEO dun. Buti nga hindi tinanggal. Buti hindi Ah, okay, tinanggal. okay. Ano lang siya, Mm. nagbabalang ng budget. Mm. So 70% nga. Laki, So, no? yun yung example na pag international, medyo, depende rin talaga Mm. sa brand and niche. Yung mga local, ano eh, masarap pawakan eh. Kasi kahit merong, crisis, depende sa business ah. Kahit may crisis, medyo okay sila. Medyo okay. Tsaka, hindi rin ganun kalaki yung sinisingil mo sa kanila kasi local, lang naman sila. Sa international to local ng international, hindi local na Pilipinas. Baka malito Local kayo dun sa SEO. mga, Mm. sa mga terminologies. Napapaisip ako dun sa sa nangyayari sa US ngayon. Medyo grabe nga rin eh. No? Whew. Anyway, ano sir yung pwede natin gawin? Yan, bilang Filipino SEOs para mapataas yung value natin sa local market. Tsaka international market na rin siguro. Mm. Syempre, yung hindi natin dapat titigilan yung pag-upskill, no? Mm. Sa dami ng update ni Google, sa dami ng mga bagong strategies na lumalabas, AI, automation, yung agentic AI ngayon, dapat Mm. inaaral natin yan kahit papano para nakakapag-add din tayo ng services natin. Hindi Mm. lang, hindi ko sinasabing baka maging obsolete na SEO in the next future, pero mas maganda na meron na tayong mga backup skills na pwede Mm. nating i-offer as a service kapag dumating yung time na yun. 'Di ba? Yeah. 'Di ba yung example na lang yung ngayon, mga alam mo yung mga Ghibli designers, yung mga expert na ganun, dati binebenta pala yung services na yun, yung gagawing cartoon yung mukha mo na picture. Ang bayad Okay. nila dito Mm. sa Pilipinas, 300 to 400 per head. Ngayon, pag ititype mo, prenom mo kay ChatGPT, 10 seconds meron ka na. 'Di Oo. ba? So, ang ibig sabihin, yung mga designer na yun, na syempre nawawalan sila ng work Mm. at pinagkakakitaan. Pero hindi naman laging parang negative yung effect nun. Minsan, mas maganda rin. Kunyari, may ChatGPT ka na, alam mo na kung paano gawin yun ng mabilis. So, pwede mo siyang ibenta ng, alam mo yun, mas mura o kaya mas marami ka nang masaservan dahil Mm. meron kang tools na ganyan Mm. katulad ng sa AI. Edit mo lang Pero ng hindi ko konti. naman, oo, edit mo na lang ng konti. Kunyari, pwede ka na sa kanya magpa-strategize or Mm. ng idea ng design. Tas kung gusto mo ng mano-mano pa rin, gawin mo. Pero Mm. at least, yun na, hindi ka mawawala ng ideas. Ganun. Nice. Tsaka sila, sumali sila sa mga webinar mo, sir. Para matuto sila. Hmm. No, upskilling, di Mas ba? Pwede marami mo silang kayong alam na, pag mas marami kayong alam na i-optimize or alam na website na or CMS na kaya nyong i-optimize, mas marami kayong ma-offer sa services na sa mga clients, di ba? Kasi minsan Tama may mga naman. specific talaga sa SEO. May mga Mm. specific niche. Ngayon, mas okay na yung maging generalist ka, no? Kasi may, parang generalist na sa SEO kasi meron ng may AI na eh. Kumbaga may LLMs naman na pwedeng makipag-brainstorm sa'yo tsaka makagawa ng automation para sa mga mundane task na ginagawa mo, di ba? So, ayun. Iniisip ko parang rise of the generalist SEO, gano'n. Tapos upskill ka na lang ng upskill ng mga kailangan mo din na na iba pang skills like kung dati nasa technical SEO ka lang, pwede ka nang ngayon ng writing ng konti, 'di ba? Tapos may help lang ng AI. GPT man 'yan or ibang tools like Surfer SEO, etc. So, ayun. Anyway, yun. I think that's a wrap for this topic and we do
na intindihan nyo yung differentiation ng PH clients sa foreign clients. May something to announce ka, Sir Gab? Wala naman masyado. Like, dun kasi sa courses ko, nagkakontak ako ng webinar every week Mm. para lang magkaroon ng additional Mm. knowledge yung mga students. Kasi Mm. para sa akin, parang, lalo na ngayon na marami nang nangyayari, maraming bago. Para Mm. bang yung mga courses natin, minsan pag nirecord natin 2 years ago, parang luma na Na-obsolete na. siya. So, oh no, hindi naman na-obsolete na in a way kasi hindi naman ganun kalakihan yung nababago din sa technical side. Sa Mm. technical to Mm. Pero alam Mm. ko doon sa mga ibang strategies katulad nila sila Matt Digiti ba yung nagsara na yung ano nila. Meron pang isa yung Ninjas. Yung ba yun? Nagsara na yung mga Authority hacker. ayun, Authority Hacker pala, sorry. Mm. Yung mga ano nila courses kasi nga Mm. hindi na masyado gumagana ngayon yung Mm. niche websites na Nag-close yung tinuturo nila affiliate lab? before. Affiliate lab ba yun? Magko-close na ata yung kay Matt Digiti. Ah, Affiliate Labs. okay. Mm. Okay. Yun lang. Hindi na nga nag-work yung affiliate, no? Ibang strategy na yung mga ginagawa nila Ginagawa siguro. nila. Baka magbubukas din. Sige, sir. So, yun. Follow us sa Facebook channel namin, YouTube, and also sa Spotify. Available na rin kami. Yun. Hanggang sa muli. Paalam.